Kuya Hao, anong nangyari? Ang contestant na ito, ayos ka lang ba? Huwag kayong mag-alala, ayos lang siya. Nasa langit na ba ako? Bastos. Kuya Hao, Ano? Mundong walang mga chef. Hindi ba't lahat sila chef? kaya ngayon, ipapakilala ko ng formal ang mga espesyal na putahe ng hurado. Ito ang mga ito, ginayat na patatas, hiniwang patatas, at si Organizer Lee Xiao, tortang kamatis at itlog ni CEO Lee. Ano? Tortang kamatis at itlog. Ituturing na espesyal na putahe. Ikaw, Zhu Jianghao, di ba? Nagpanggap kang himatayin kani para manyakin ako. Kayon, pinag-aalinlangan mo pa ang luto ko. Ang putaheng ito, sa buong bansang Huaxia, wala pang 10 tao ang nakakagawa nito. Nababa na ba talaga ang kasanayan? Sa pagluluto sa mundong ito, di ako ay, binibini, maaari ko bang itanong? Nawala na ba talaga ang mga tunay na chef sa mundo? Sa totoo lang, ang tunay na sining ng pagluluto ay nalimutan na. Ang mga itinuturing na chef ay mga bano pa lamang kumpara sa mga dalubhasa noon, hindi nila makakamit. Paano naman ang mga hurado? Karamihan sa kanila ay galing sa kilalang pamilya ng chefs, mga putaheng gaya ng ginagad na patatas, tortang kamatis, maging mga espesyalidad sa estado, kaya nilang gawin lahat. HMP, isang walang kwentang kusinero. Ang makapuna, ang mga putahe ni Director Lee. Kayong dalawa pala ang may kagagawan. Anong ginagawa mo? Bitawan mo. Ako ay sumali ng patas. Zhou Jianghao, pakawalan ng kalahok namin. Bitawan mo. Aalamin ko to sa'yo mamaya. Dahil binigyan ako ng pagkakataon. Ngayon, ipapakita ko ang kakayahan ko. Director Lai, natatakot ka ba? Kaya mo ako pinapaalis? Bilang tagapag-ayos, layunin ko ang makahanap ng pambihirang pagluluto. Bakit ako matatakot? Ang aking likha, hindi mo pa nagagalaw. Tuparin mo ang yabang mo, kung hindi. Bantayan mong mabuti. Ang yabang mo. Puro salita, walang gawa. Jianghao, patuloy kitang susubaybayan. Paumanhin, Jianghao. Gago, bumalik ka rito. Paumanhin. Wala yon. Pangkaraniwan naman ang putahe. Magsisimula ulit tayo. Kuya Hao, 10 minuto na lang. Anong gagawin? Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Pahiramin mo ako ng mga patatong ito. Kunin mo na, taga-kolekta ng basura. Hindi ito. Ito ang kukunin ko. Sige. Pahiramin mo rin ako nito. Kuya Hao, pag tira-tirang sangkap lang ang mga ito, 5 minuto na lang ang natitira. Baka dapat tayong umatras. Mag-audition na lang kayo sa susunod na taon. Sapat na ang 5 minuto. Ano pang hinihintay mo? Bilis, tulungan mo ako. Sige. Kahit sino kayang gawin to, bakit ka pa sumali sa kompetisyon? Saganang ani ang tawag sa putahe ko, perlas na puting jade. Ang ibang tao, dapat din nagsasayang ng oras, walang kwenta. Ang sikretong sasawan ko. Kayang-kayang durugin ang sayo. Kuya Hao, anong nakakagutom na amoy yan? Ito, ang tunay na hotpot. Ako ang gumawa ng hotpot na ito. Mga hurado, subukan niyo po. HM. Huling lumitaw ang hotpot, 20 taon na ang nakalipas. Impossible ito. Baka ito na ang maalamat na. Hotpot. Mga hurado, ginawa niya. Ang sangkap na ito, baka ninakaw niya sa museo ng State Banquet. Direct dapat diskwalipikahin ang kanyang lahok. Ang sangkap na ito, sinangag ko ng personal. Walang katulad. Sabi niyo sa museo, madaling nakawin. Bakit hindi kayo magnakaw? Walang patakaran na. Bawal magdala ng sariling sangkap. Mukhang labag sa patakaran. Pero, sabi mo gawa mo ang hotpot. Grabe naman, ang sarap talaga nito. Ang contestant na ito ay nakalikha ng napakagandang hotpot dish. Walang duda sa iyo ang kampyonato. Mula nang ako'y muling nabuhay, gagamitin ko ang aking husay sa pagluluto upang sakupin ang buong Huaxia. Binabati natin si Zhu Jianghao sa pagkapanalo sa pambansang paligsahan. Ang galing mo, Kuya Hao. Tara na. Ang kampiyon ay tatanggap ng komersyal na ari-arian sa Triangle Street mula sa Lee Group. Maligayang pagbati. Silly, ano ang masasabi mo? Marami pa akong kakayahan na ipapakita.
Bakit mo niyakap ang hurried ang babae kanina? Tigil na. Sino ka ba? Kahit napaka-cute mo. Hindi mo ako pwedeng sundan palagi. Hinahabol mo ba ang itsura? Baka naman, epekto lang ng pagkahimat. Di mo pa rin ako nakikilala ngayon. Ngayon, aminado akong gwapo at kakit-akit ako. Pero ikaw, hindi ito nararapat. Ngayon ko lang naisip. Baka ito na ang sikat na pansamantalang amnesia. Okay lang, magkakilala na. Tayo mula pagkabata, magkaklase tayo noon elementarya hanggang high school. Pero nung kolehiyo, mababa grades mo, kaya nagkahiwalay tayo. At Angsin, di ko inakala na lalaki kang ganito kaganda. Habang naghahanap ka ng trabaho, tulad ng sabi nila, tayong dalawa ay mga kasintahan noong bata. Ikaw pala. Ikaw talaga si Ate Angsin. Noong umalis ka, akala ko hindi na kita makikita. Di ko inasahang. Magkikita pa ulit tayo. Umalis. Anong pag-alis? Ano ba tong mundo? Kayo dalawa, kahit magsyota kayo, mag-ingat kayo sa lugar na ito. Hindi kami magsyota. Kapatid ko siya. HMM. Makikiraan po muna kami. Zhu Jianghao. Babawian kita. Aalis na rin kami. Ginoong Joe. Sino yan? Iniimbita ka ni Matandang Chet. Sino si Matandang Chen? Pati si Matandang Chen andito. Kahanga-hanga talaga. Nandito si Matandang Chen. Sayang na aksaya ang oportunidad. Nakarating ka na, maiintindihan mo rin. Dito tayo. Ang lakas ng impluensya ni Matandang Chen. Dapat malaman ang pinagmulan. Excuse me po, miss. Si Ginoong Joe lang ang inimbita ni Matandang Chet. Huwag kang mag-alala, Angsin. Babalik agad ako. Masarap ang sana ito. G. Joe. Ito si tagapangasiwa ng industriya ng pagkain sa Waksha, Matandang Chen. Binata, sino ang iyong guro? Walang partikular na guro. Nag-aral lang sa New Oriental ng ilang taon. Hahaha. Nakakatuwa ka nga. Takot sa akin ang lahat. Pero ikay kalmado lang. Ang mga pumupunta sa akin ngayon, dalawang bagay lang ang gusto. Anyayahang magluto. O kumuha ng recipe ng hotpot. Kaya't isa man o dalawa, may hihingin sila sa akin. Bakit ako matatakot? One Air, tama ang kutob ko. Gusto ko ang diretsahang ugali mo. Diretsahan. Mabilis, sabihin mo na. Pagkatapos nitong aalis na ako. Ako'y galing sa Huaksha, ang pamilyang may pinakamatandang tradisyon sa pagluluto, ang angkan ng mga Chen. Kami ang nagpapatakbo sa mga restoran ng Huaksha. Binata, kung interesado ka, pwede tayong magtulungan. Sa pagpapaunlad ng lutuing Huaksha, sama ka. Teka. Tingnan mo muna ito. Ano to? Ang jade pendant na ito, paano napunta sa kanya to? Ang hiyas na jade na ito, paano ito napunta sa kanyang kamay? Hindi ba't pangkaraniwang jade lang ito? Ah, wala pala yon. Kalimutan mo na ang suhestyon mo. Kahit may iba't ibang paaralan ang pagluluto, ang sining ng pagluluto ng Huaksha, iisa ang pinagmulan kapag may naging problema ka. Makipag-ugnayan ka sa akin. CJ, aalis na ako. Matandang Chen, talagang pakakawalan mo siya. Ang gininto ang karpay di masisiyaha sa palanggana. Nagiging dragon kapag may unos. One Air, narinig mo na ba ang bagong silangan? Ang ibig mong sabihin. Baka naman, ang bagong silangang nawala sa kasaysayan. Ang iba ay di alam ang kasaysayang iyon, ngunit noong unang panahon, ang bagong silangan ay nagtipon ng mga pinakamahuhusay. Di ko inakala, may mga tagapagmana pa ng bagong silangan. Tangguan. Gagawa siya ng mga dakilang bagay. Dapat mo, kunin siya sa ating pamilya. Naiintindihan. Tingnan mo ang babaeng yon, ang ganda naman niya.
Hoy, di ba yan si Ana Muse ng campus? Sulya pa natin. Tara na. Aba, di ba, Muse ng campus si Ann. Gabi na ngayon, wala boyfriend mo. Nandito ako, huwag niyo galitin si Shinshin. Bitawan mo ako. Kuya Hao, nasa bus stop ako. Sagipin mo ako. Kuya Hao. Ang sweet naman. Teritoryo ko to, walang sasagip sa'yo. Halika dito, giliw. Bitawan mo ko, tarantado. Babae ko siya. Siya ang aking babae. Tingnan natin sinong may lakas loob humawak sa kanya. Kuya Hao, sagipin mo ako. At Angsin, ayos ka lang ba? Nandito na ako, hindi ka nila masasakta. Anong klaseng tao ka? Ang lakas ng loob mo, manggambala sa kinasisiyahan ko. Kanina, itong kamay mo ang humawak sa kanya, di ba? Sakit. Kuya Hao, ang galing mo. Ngayon ay, may sarili na tayong tindahan. Mula ngayon, hindi na tayo magsasandig sa iba. At Angsin, hintayin mo ako dito. Mukhang kayong dalawa ay naalala ng mabuti. Hanapin siya at patayin. Opo, binata ko. Tigil, huwag kang tumakbo. Huwag kang tumakbo, huwag kang tumakbo. Tumigil kang magsalita. Ikaw pala, Director Lee. Pero, hindi ko isasangkot ang mga inosente. Delikado para sa akin kung aalis ako ngayon. Manyak! May lalaki sa sisi ng babae. Umalis ka o tatawag ako ng pulis. Wala na sila. Salamat sa iyo kanina. Sinong nagpahintulot na? Sinong nagsabing halikan mo ako? Sige na. Miss, kung hindi ko ginawa yon, paano natin sila maloloko? Saka, ikaw ang nagpakusang magligtas sa akin. Ako nang nag-volunteer para iligtas ka. Pero hindi kita pinaghalik sakit. Malapit ko nang isara ang pinto. Arui, pasensya. Salamat sa kanina. Ituring mo itong kay Zhu Jianghao na may utang na loob sa'yo. Ibibigay ko lahat ng gusto. Eh di gusto ko ang iyo. Sarsa ng hotpot. Kaunti na lang ang natitira sa akin. Pag nagtayo na ako ng hotpot restaurant, makakakuha ka ng marami gaya ng magagawa ko. Alam kong kuripot ka. May sasabihin pala ako. Magpanggap ang boyfriend ko bukas. Sumama ka sa amin sa hapunan. Kanina mo pa sinasabi, ang dami ng sarsa ng hotpot na gusto mo. Hinalikan mo't hinawakan ako. Dapat mong panagutan. Sunduin mo ako sa Minghao Hotel bukas. Nandito ka pa? Titirahan mo na ang Kiev.
Nandito na ako. Kuya Hao, nasaan ka? Ang tagal mo. Anong nasa mukha mo? Jiang Hao, anong ginagawa mo rito? Zhou Jianghao. Hindi ito angkop na lugar para sa mga dukha na tulad mo. Lumabas ka na. Pangahas ka at pumunta dito. Isang pagkain dito ay 100,000 piso. Hindi ito para sa basura, tulad mong walang pambayad. Hindi sa nanlilimos sa akin. Hindi ako dito pupunta. Sino ba ang mag-aanyaya? Sa hampas lupang tulad mo, katawa-tawa talaga. Tamang oras ka dumating. Ang Lee's Restaurant ay hindi para sa mga hampas lupa na katulad mo. Alisin nyo na yang nakakasirang yan. Huwag kayong mag-alala, binibining wo. Ako na ang bahala dito. Ginoo, para lamang sa mga miyembro ang Lee's Restaurant, walang karapatan ang hindi. Inaanyayahang pumasok dito. Dalan mo na yang kalat mo, at umalis ka na. Ang Lee's Restaurant. Pagmamayari ni Li Xiao. Kung hindi ka aalis, papatalsikin na kita. Bisita ko siya. Inanyayahan mismo ni Li Xiao. Sino ang may lakas ng... Siya ang aking panauhing si Li Xiao. Ako mismo ang pumili. Sino nang may lakas ng loob? Ano? Presidente Lee, gusto mo talaga itong basura? Bakit di ako na lang? Anong basura ka ba? Pinangahasang hawakan siya. Tatay, Ito ang nobyo ko. Kumusta po tito tita? Siyaw, anong sinasabi mo? Siyaw, Engagement banquet mo ngayon. Nagdala ka pa ng lalaki. Tingnan mong kinainis mo sa tatay. Para ay cancel ang kasunduan. Ha? Dinala ko siya rito ngayon. Upang ipawalang bisa ang kasunduan. putulin na natin ito. Dapat noon pa sinabi ni Ili. Dinala mo ako sa ganitong klaseng sitwasyon. Kailangan yan ng dagdag na bayad. Kailangan kong alisin ang kasunduang ito ngayon. Kailangan nating gawing kapanipaniwala. Anong ibig mong sabihin? Nakalimutan mo na ba ang pangyayari sa SIR? Huminahon ka, nabayaran na kita. Ang usapin na yon, nasa akin na ang lahat. Maupo ka muna. Kayong dalawa. Mga walang hiya. Naglalandian pa kayo rito. Siyaw, gusto mo ba talagang patayin ang ama mo? Tumigil ka. Sino ang nagbigay sa iyong karapatang magsalita? Tatay, malapit na dumating ang pamilya Jaya. Ngayon ay kailangan ko personal na kanselahin ang kasunduang ito. Siyaw, para sa lalaking ito, ipapawalang bisa mo ang kasunduan. Tingnan mo ang kanyang mukhang hampas lupa. Paano siya makakasabay sa aming pamilyang Lee? Ito pala ang paraan ng pamilyang Lee. Nakakatawa naman. Si Ginoong Jiang, siya nga po. Sinabi ko ng tauhan mo ako. Pinagbuhatan pa rin ako ng kamay. Sinaktan ba ako? Dinuduste ka rin niya. Narito na po si Ginoong Jiang. Siyaw, bilasin mo. Batiin mo si Ginoong Jiang. Ikaw pala si Li Xiao. Maganda ka nga. Ginoong Jayang. Paumanhin, pawalang bisa ang kasunduan. Pakiusap, ipagbigay alam sa magulang mo, hindit na matutuloy ang kasal. Ganito ba? Pinalaki ang anak na babae ng Lee? Siyaw, anong kalokohan to? Tay, di ko gagayahin si nanay. Magpapakasakit para sa negosyo ng pamilya. Kahit anuman, di ako magpakasal sa Jayang. Para sa Lee Corporation. Hinding-hindi. Li Xiao, kung hindi sa pangako ng kapatid ko, ayaw ko sanang. Pumasok ka sa aming pamilya. Umalis na tayo. Ginoong Jiang, Huwag kalimutan ang atas ng Panginoon. ang daldal mo. Nakakapagod, umupo ka na. Ito ang inihanda ng pamilyang Lee para sa kasunduan. Espesyal naming inimbitahan ang kampiyon sa pagluluto. Para maghanda ng handaan, ang hotpot na ito. Para lamang sa estadong pagdiriwang. Nandito na si binatang Ginoong Jiang. Walang kwentang hampas lupa. Bakit nandito ka pa? Lumabas ka na. Pero ako'y espesyal na. Inimbitan niyo. Kalokohan yan. Sino bang mag-aanyaya sa'yo? Siya ang taong ito. Pambansang kampiyon sa pagluluto. Zhu Jianghao. Kaya, ang hotpot na ito, ikaw gumawa nito. Nakita ko na ang tunay na hotpot sa mga piging ng estado. Pangahas mong tawaging hotpot ito. Eksakto. Ang basurang ito. Hindi karapat-dapat sa pangalan. Nagsisinungaling ka.
Pinagsasabi mong nagsisinungaling din ako. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko ginawa. Binigyan kita ng sapat na pondo para anyayahan ang kampyon. Ginoo. Ginawa ko ang lahat. Ngunit ang kampyon na iyon, parang multo. Ayaw makipagtrabaho sa mga may kaya. Wala akong magawa. Dinungisan mo ang aming pamilyang Lee. Kung tumulong si Xiao, Hindi ko kailangan ito. Hindi mo man lang ako kinontak. Ang madrastang ito marahil, ninakaw ang pera para sa sarili. Ikaw, walang saysay ang pambansang kampyon. Bakit hindi ka pa umaalis? Maliban na lang kung balak mong sirain ang engagement banquet ni Xiao sa pamilya Jiang bago ka sumuko. Ginoo, kung masira ang engagement banquet, ang aming pamilyang Lee ay malulugi ang negosyo. Nagkataon. May dala akong espesyal na bagay ngayon. Ipapakita ko sa inyo ang isang kahanga-hangang bagay. Makakapaghanda tayo ng pang-estadong mga putahe. oo, ito talaga ang tamang pakiramdam. Tunay na lasa ito. Hindi ko pa tinatikman sa mahabang panahon. Sinabi ko sa inyo, siya ang kasalukuyang pambansang kampiyon sa pagluluto. Napakalupit ni Patriarch Lee, pati ang pagbenta ng sariling anak. Huwag nating sabihin ng ganyan. Ang pamilya namin ay isang aristokratikong angkan. Ang pagpapakasal niya sa amin ay isang karangalan. Dahil ayaw ng pamilya Lee sa kasal na ito, uuwi ako at sasabihin sa mga magulang ko na kanselahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Lee. Binibining Jiang, nagkakamali kayo. Mga gwardya, mabilis na itapon ang walang kwentang chef na ito. Siyangguan, kung hindi ka lalabas ngayon, magkakaroon ng problema. Kuya Siyangguan, anong ginagawa mo dito? Ginoo, sino kayo? Anong karapatan ninyong pumasok sa Lee Family Restaurant? Matagal ka na palang nandito, nagtago sa may pintuan. Kuya Siyangguan, Nagkamali ba ako ng narinig kanina? ano, akala mo ba talaga, yung ginoo kanina ay para sa'yo? Si Binata Jiang Hao ay kaibigan ni Elder Chen. At siya rin ang aking ginoo. Gino. Nakakasuklam. Hoy, hindi mo lang nauunawaan. Ito ay pagpapakita ng kapangyarihan. Medyo maganda. Ikaw din. Salamat. Si Elder Chen, baka naman, ang may kontrol sa lahat ng sangkap sa pagkain sa huwaksya. Matandang lalaki. Anong klaseng bagay si Elder Chen? Ano? Tinawag mo siyang bagay, si Elder Chen. Anong lakas mong hamakin si Elder Chen? Mag-sorry ka ngayon. Paumanhin. Walang pinag-aralan ako. Dahil magkakakilala na ang lahat, mas magiging madali ito, ang kasal na ito ay maaaring kanselahin. Hindi. Huwag kang makinig sa kalokohan niya. Pakisabi na sa matanda, tungkol dito, ang negosyo ng pamilya Jiang parang hindi na maisalba. Siyangguan, sabihin mo kay matandang Che, kanselahin lahat ng transaksyon sa pamilya Jiang. Kakausapin ko siya kagad. Magsasara na ang pamilya Jiang. Ang kontrata natin sa pamilya Jiang. Jiang Hao. Kahit ayaw kong sumang-ayon sa tatay sa pagpapakasal sa pamilya Jiang, pero ayokong maghirap ang negosyo ng tatay ko. Pwede bang? Huwag mo sanang gawin ito. Gino, ituloy ko ba ang tawag? Xiao, naabot na sa akin ang negosyo. Gagawa tayo ng bagong kontrata. Para ang pamilya ninyo ay hindi na mabibiktima ng masasamang tao o mabibigo. Salamat. Siyangguan, balitaan mo si Matanda Che. Kung wala nang iba, tapos na tayo. Ginoo, may sasabihin ako sa inyo. Sa totoo lang, ikaw ang panganay na anak ng pamilya Jiang. Tigilan mo ang biro, sabihin mo ang totoo. Totoo bang ako, ang panganay ng pamilya Jiang? Okay lang. Kasama natin si Xiao. Noong huli, kumuha si Matanda Chen ng buhok mo. Naalala mo ba? Batang kaibigan, may uban ka rito. Mukhang ganoon nga. Simbolo ito ng katayuan. Kumpirmado na ng ebidensyang DNA. Ikaw ang panganay na apo ng pamilyang Jiang. Binata Jiang. Hindi ba't ibig sabihin, ang taong iniwan ko ang kasunduan ay si Jiang Hao? Pero hindi pa ito pinal. Ang taong pinapapawalang bisa ng kasunduan ay ngayon kong ex-financee. Salamat pa rin. Salamat sa pagtulong iwaksi ang kasunduan. Kahit na. Ikaw pa pala. Kaya tungkol sa kasunduang ito, nais mo ba na ipawalang bisa?
Hindi pa ako nakakabalik sa Jiang family. Pag-usapan natin mamaya ang pagkansela. Tapos na ang usaping ito. Aalis na ako. Shangguan, pasalamatan mo si Elder Chen. Ang receipt na ipinangako ko, ipapadala ko talaga. Paalam. Kuya Hao, bakit tayo nandito? Tuwing may negosyo ako, tinatawanan nila ako sa e-bike ko. Ngayon bibili na ako ng kotse. Okay lang yan, Kuya Hao. Hindi naman ako nahihiya. Gusto ko nga talaga ang sumabay sa e-bike mo. Pag nabili ko na to, isasakay kita pala. CJ. Maganda rin tong modelong to. Tingnan natin yung kabilang section. Ansin, ang ganda talaga nitong kotse. Subukan kaya natin. Hoy! Sir, bawal po hawakan to. Kayo mismo nagpapatakbo ng dealership. Bakit bawal subukan ng customer? Kahit pindot lang. Reserve na po tong unit na to. Una ko tong narinig na bawal mag-test drive sa dealership. Akala mo sino ka? Mga sasakyan dito, milyon-milyon ang presyo. Kayong nakasira-sirang e-bike, wala kayong karapatang tumingin. Kuya Jiang Hao, Baka dapat tayo lahat ng sasakyan dito ay deluxury. Kung may gas-gas o dents man sa kotse, kayong dalawang hampas lupa, hindi nyo kayang bayaran yan. Pasensya na po, manager. Bisita ko po sila. Aalisin ko na sila agad. Baguhan ka lang, wala kang palagay sa sitwasyon. Sa itsura pa lang nila. Palayasin nyo na yan. Parito po kayo. HMPT. Salamat po, miss, sa pagtulong nyo. Walang problema. Yun po manager namin. Medyo mayabang siya. Anong sasakyan po gusto? Pipilitin ko po sila mamaya. Hindi na kailangan tumingin. Saan po kukuha ng sasakyan? Bagong empleyado ka lang, di marunong umintindi. Bakit nandito pa kayong dalawa? Mga pulubing ito. Nandito ka ba para tumingin ng kotse? Tuloy po kayo. Baguhan ka lang, di marunong umintindi ng salita. Itong dalawang hampas lupa, bakit nandito pa sila? Di mo ba nakikita? May dala akong mahalagang kliyente. Bakit kailangan ng madali yan? Dala ko ang sapat na pera. Bibili ako ng mga kotse. Utos ni Matandang Chen. Lahat ng gastos mo ngayon, sagot ng pamilya Chen. Kung mas mataas benta mo sa kanya, ikaw na ang magiging boss niya. Oo. Ang ganda ng sports car na yun, pero sa tingin ko para sa tindahan. Pero gusto ko rin ang kulay na yun. Shangguan, narinig mo? Kukunin namin lahat to. Komisyon sa bentahan sa babae to. Teka. Sir, intern lang siyang bago. Walang alam. Ako ang manager dito. Mas maayos akong mag-aasikaso. Miss, hayaan niyong ipakita ko. Sir, baka hindi dapat magpadalos-dalos sa pagbili. Ayos lang, kailangan ko ng kotse para sa bagong shop. Bilang sales staff, dapat maayos ang pagpresenta ng produkto. Pag naging manager ka na, disiplinahin mo ang mga tauhan mo. Lalo na, mga naghuhusga sa itsura lang. Shangguan, asikasuhin mo to. Sino yung babae? Bakit ka tinatawag na master? Aray, Sino yung babae yon? Bakit kanya tinatawag na master? bagong assistant ko siya, malapit nang magbukas ang hotpot restaurant. Kailangan natin ng mas maraming tauhan. Pero, pwede rin akong maging assistant mo. Ikaw, ang laging pinakamatibay kong suporta. Sige, ikaw ang magiging chairman. Ako ang CEO. Sabay tayong lalakas. At magtatagum. Sige, aking monting siye. Balik na tayo sa tindahan. Kuya Hao, anong hinahanap mo? Mamaya ko sasabihin. Heto na. Kuya Hao, para saan ang susi na to? Ito ang lihim kong armas. Halika. Kuya Hao, mga pampalasa ba lahat to? Mga ordinaryong pamilya, bihira ang may kahit isang bote. Buong warehouse mo to. Eksakto, kailangan kong tignan agad kung nandito pa mga pampalasa ko. Ayos. Kumpleto pa lahat. Ito ang suka. Ito ang oyster sauce. Sakto. Gamit ang mga to, pwede na magbukas ng sariling tin. Tara na. Bilasin mo, ang tagal.
Triple zero. Siyam na kawayan. Kukunin ko ang siyam na kawayan. Mahjong. Lubos na suit, buong kamay. Tara na. Taba ching-ching, paano ka na naman nanalo? Nandaya ka siguro. Ayaw ko na. Tigil na. Mga binibini, magbayad na kayo. Dala ko pa naman malaking pera. Nakuha mo lahat. Di ako naniniwala. Laban ulit. Eksakto. Sikapan natin. Papatalan natin siya. Luluhod siyang humingi. Sige, subukan natin. Hintayin nyo pag tayo nanalo. Huwag kayong tatakas ha. Tara na. Hoy, Taba Ching. Shangguan, tungkol kay Lumang Chen, may maaasahan ba siyang mga chef? Maasahan siya ni Lumang Chess. Pero para sa'yo, naiintindihan ko. Kaya kong maghanap ng sarili ko. Siwang na mataba. Sa mundong ito, nakakausap ko pa rin siwang na mataba. Oy, Beshi. how bro? Naalala mo talaga ako. Tumawag sa akin. Alam mo bang sobra kitang nami-miss? Gusto mong sumama sa lungsod kasama? Talaga. Beshi, huwag mo akong takutin. Anong problema mo? Ang nervyoso mo. Ang bilis. Huwag mo hawakan. Hinahon lang. Malaking plano. Kailangan ng tulong mo. Magbubukas ako ng hotpot place. Kailangan ko ng tulong mo. Anong klaseng hotpot? Anong klaseng hotpot yan? Baka yung malamat na sinaunang Sichuan, ang hotpot na pang state banquet. Hotpot. Nabanggit niya sa telepono. Sabi raw nung bata, gagawa siya ng hotpot. Hoy Tabach, yung kaibigan mong yun. Mukhang mayabang ha. Kaming taga Sichuan. Puro balita lang. Hindi pa nakakatiki. Kaya palang gawin ng kaibigan mo. Huwag kang magsinungaling ha. Huwag mo kaming lokohin. Kayong mga babae, tigil nyo yung kabalbalan. Huwag yung takutin ng kuya ko. Hoy hoy. Kuya Hao, sabihin mo lang ang salita. Ako si Fatty Wang, nandyan na ako. Kahit anong mangyari. Sisabog ako sa apoy para sa'yo. Tatanggap ng patalim, walang problema. Mga kapatid, di ba? Anong patalim sa magkapatid? Pagpapayamanin ko kayo. May pinadala na akong sundo. Maghanda na kayo. Sige. Mga alim, makinig kayo. Isasama ako ni kuya. Sa syudad. Hoy bata, nagwagi ka na tatakas ka pa. Hindi pwede. Saan ka patakbo? Hoy wag mo nang banggitin. Pupunta ako ng lungsod para magluto ng hotpot. Tawagan mo ko pag handa na ate. Ito ang usapan. Kakausapin ko magulang ko para tanggalin singil sa madyo. Alis na ako. Hoy kulang na naman tayo ng player. Wala nang laro. Nako. Dagdagan mo ng tubig. Sabihin mo dagdagan nila. Hoy Tabachoy, laro tayo ng mahjong. Hindi ako makasabay. Hoy Bilog. Papa-open ko kay nanay. Naidagdagan mo ng Guro, ang mesa mong ito, itanong kaya natin kay matandang Chet. Hindi. Hindi pa nga ako nagbubukas ng negosyo. Ayaw kong nakawin ng matandang yun ang ideya ko. Pero mesa lang naman ito. Di pang karaniwang mesa ito. Ang mesang ito sa inyong rehiyon, maaaring maging pamanang pangkalinangan, Shangguan. Hindi ka ba pinadala ni matandang Chen para manmanan ako? Hinding-hindi po. Sinabi na sa akin ni matandang Chet, kapag sumunod ako sa inyo guro, buong-buo na ako sa inyo, hindi ko kailanman pagsisilbihan ang dalawang amo. Tingnan natin yan. Hoy Carpintero. ano ba ang balak mong gawin? Guro, magagawa mo bang mesa na ganito? Ang mesang ito, anong estilo ang gusto mo? Parisukat ang gilid bilog ang gitna. Malapad ang ibabaw makitid ang base. May puwang para sa kaldero sa gitna. Ay espesyal pala ang hugis nito. Kaya mo bang gawin guro? Hindi ko kaya, pero noong apprentice ako, nabanggit itong teknik ng guro ko. Subukan ko. Ayos guro, ibibigay ko ang suka. Kuya Hao, nasa hotpot restaurant ako. Napaka-moderno ng mesang ito. Nasaan ka na? Bilisan mo't pumunta ka. Kuya Hao, nandito na ako sa hotpot restaurant. Ang kakaiba ng mesang ito. Nasaan ka na? Bilisan mo't pumunta ka rito. Ako. Nasa likod mo Tabachingching. Kuya Hao. Ang tagal nating hindi nagkita. Sobrang na-miss kita. Taba, na-miss din kita. Di ko inakalang sa mundong ito. Makikita pa kita ulit. Ang sarap ng ganito. Ang mundong ito. Huwag kang mag-alala. Na-miss kita talaga. Kuya Hao, sino siya? Siya. Matagal kong kaibigang si Wang Pangzi. Kaming dalawa, magkasama mula pagkabata. Kuya Hao, nandito na ako. Ano man ang kailangan mo, sabihin mo lang kay Wang Pangzi.
Di ko masisiguro ang mamahaling pagkain, lutong patatas, simpleng lugaw, kaya Ay, Kuya Hao, hindi ka naman nabigo sa akin, di ba? hindi naman talaga. Kasi sa eskwelahan namin, mga basic na kasanayan lang itinuro. Di ba Kuya Hao, nakalimutan mo na? Sige na nga. Para sa pagdiriwang ngayon, sa muling pagkikita naming ni Taba, mag-hotpot tayo mamayang gabi. Taba, hintayin mo lang, ipapakita ko sa iyo ang kaya ko. Ganyan talaga si Kuya Hao, laging todo bigay sa kanyang gawa. Neng Angsen, pwede mo akong tawaging Kuya Wang. Huwag mo akong tawaging ate. Si Kuya Hao lang ang pwedeng tumawag sa akin yan. Pero dahil kaibigan ka ni Kuya Hao, maligayang pagdating sa aming hotpot restaurant ni Kuya Hao. Andyan na ako. Kuya Hao, tulungan kita. Hala, ang bango Kuya Hao. Unang beses ko pa lang, makakaamoy ng ganito kasarap. Kuya Hao, saan ito ilalagay? Sa gitnang bilog na parte ilagay. Zhu Jianghao, ang bilis mong makalimot ng mga pabor. Anong ginagawa mo dito? Tanungin mo si Kuya Hao. Xiao, tamang-tama ang dating mo. Katatapos ko lang maghanda ng hotpot. Maupo ka. Angsin, bunso. Xiao ang aking panauhin. Huwag kang magmaramot. Kain na tayo. Ito pala ang lihim mong recipe ng hotpot. Ang kulay. Ang bango. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Hoy, Kuya Hao, hindi mo pa nga sinindihan ng apoy? Bakit mo idinagdag to? Ito ang tinatawag na cold pot blood jelly. Kuya Hao, malansa ang lasa ng dugo. Pwede ba tong kainin? Siyempre nakakain ito. Ngunit, mas maayos pa sa handang pambansa ang paghanda nitong matagal na nakalagay dito. Pero walang amoy. Ibig sabihin, maayos ang pagkontrol sa amoy ng dugo. Mukhang, hindi pa nila nakikita ang blood jelly dati. Ilagay muna ang dugo ng pato sa kaldero para sa malumanay na pagpapakulo, para matanggal ang mga dumi, para lumambot ang texture. Kapag lumutang ang dugo, handa na itong kainin. Tingnan nyo lumulutang na. Teka, Masyadong mainit. hoy tabatsoy, wag magmadali. Wala pang sausawan. Bagong lutong pagkain, madaling makapaso. Ang mantika sa sausawan, sumisip-sip ng init at saka, nagpapaganda ng lasa at texture. Gumawa tayo ng sausawan. Gawing base ang giniling na bawang, kinchay para sa aroma, sili para sa angha. Mas masarap na lasa. Xiao, tikman mo ang sausawan kong ginawa. Espesyal na sausawan ni Chef Z. Dapat kong tiyagain tikman. HMPH. Hoy Angsin. Bakit ngayon mo lang siya binigyan ng sarsa? Ang sa akin wala. Sa puso mo'y nalampasan na niya ako. Ano ba nang sinasabi mo, Angsin? Impossible yon. Magkasama na tayo. Mula pagkabata, ikaw ang laging kapatid sa puso ko. Laging pangunahin. Bakit sa kanya mayroon? Sa akin wala. Baka naman, may ginawa ka ng sarili. E totoo naman, ayaw kong umintindi. Gusto kong kainin ang sarsang gawa ni Hao para sa akin. Gusto ko rin ito. Mas marami pa sa kanya. Pati tong ito. Lahat gusto ko. Sige na nga. Ayan. Ayan. Masaya ka na? Mas malaki ang sarsa ko. Mga bata kayo, dapat si Hao gumawa ng sarsa. Mas masarap kaya ang luto niya. Hao, gusto ko rin. Wala ka dapat. Xiao, tigil ang pagtawa. Parang pag-aalaga ng bata. Ikaw ang nagluto ng lahat ng ito. Oo, siya ang nagpumilit magluto. 7 akyat at walang patag. Exact. Ang paraang 7 akyat walang patad ay, sa paglaga ng goto, ibabaw ng 7 beses, isawsaw ng 8 beses. Tiyak ng pamamaraang ito, ang pinakamalambot na pagkalambot ng goto. Samantala, mas maganda ang lasa at tekstura kapag nasobrahan. Samantala, mas mainam ang kalidad, tekstura at lasa nito kapag sobra ang luto. Magiging makunat ang tripe, sira ang tekstura. Pero, ang lasa ng tripping ito, depende sa init ng sabaw, at kapal nito, kaya iba-iba ang lasa. Wow, ang galing naman. Teka, makapalang hiwa ng tripping to, kaya mas matagal lutuin. Luto na. Hala, how ang sarap nito. Masarap na masarap. Boss Jianghao. Jianghao, hindi ba ang abalang tao ay nakalimutan ng mga bagay? Paano ako, ang aking pangako kay Boss Xiao? Palaging nakabit sa aking puso. Mabuti iyon, mabuti iyon. Takot ako, hindi ako din may Jianghao. Bilang isa sa iyong isip, limutan mo ang lahat ng mga bagay na ito. Narinig ko ang lahat. Mga bata. Kailangan lamang ng ilang nakakaaliw.
Maliit na isa. Sa tingin ko, Sister Angsin, talagang mahal ka. Angsin. Ang aking kapatid ay babae. Paano ako maaaring pakiramdam tulad ng isang cat? Hey Amber Jiang Hao, bakit ka nagpapalabas? Oh, Boss Xiao, may iba pa? Kahit napasalamat ako para sa pag-save sa akin huling oras. Jiang Hao, kailan mo bumalik sa pamilya Jiang? Hindi pa ako handa na bumalik. Pagkatapos ang aming nakaayos na kasala. Boss Xiao, kaya sabik na magpakasal sa akin. Wala, kuya. Jiang Hao, kumuha ito ng tuwid. Narito ako upang tumawag sa engagement. Boss Xiao, gusto mo na talaga akong pakasalan? Hindi pwede. Teka, Boss Jiang Hao, makinig kang mabuti. Narito ako para tapusin ang kasunduan. Hindi ako si Angsin na kapatid mo. Ha? Maghihiwalay na tayo. Mukhang si Boss Xiao ay maghihintay pa ng matagal. Hindi muna ako babalik sa pamilya Jiang ng maaga. Pero parang nararamdaman ko. Namimiss lang ako ni Boss Xiao. Huwag kang magbulero. Nandito ako para sa recipe ng hotpot na ipinangako mo sa akin. Ang bilis mo namang aralin ang hotpot recipe ko agad-agad. Boss Xiao, wala kang pasensya. Mas masarap pa sa handaan ng estado. Sino ba ang ayaw no? Kuya Hao, Mukhang si Angsin na kapatid mo may pakialam pa rin sa paalam sa susunod. parang may pakialam pa siya. Magpakailanman na tayong magpapalim. Nasaan ka pupunta, Angsin? Uuwi na ako. Mag-ingat ka. Mag-text ka pagdating mo. Wala kang pakialam. Sa huli, ako lang naman ang Angsin na kapatid mo. Kuya Hao. Ang swerte mo sa pag-ibig. Hindi naman. Mga kaibigan lang lahat yan. Ang kulit ni Angsin. At si Ate Xiao, mayaman at makapangyarihan. Ha? Di rin naman pahuhuli si Shangguan. Kuya Hao, huwag magkunwari. Bakit ka ang daming iniisip? Bilisan mo, trabaho na. Sige, oo na. Kung di ako dumating sa mundong to, nasa hukay na sana ako. Salamat sa biyaya ng langit. Dapat malinis ang mga gulay, Mate Wan, para ligtas kumain mga customer, Mate Wan. Huwag kang mag-alala, Kuya Hao. Tol. Ginoong Jiang ay dumating na. Kuya. Sa ngalan ng pamilyang Jiang, nandito kami para iuwi ka. Ginoong Jiang, dumating kami para sunduin ka. Taba Chinchin. Ihatid mo muna si Angsin sa likuran. Alam mo na pala. Sinabi ni Mang Chen ang lahat. Huwag mo akong tawagin kuya. Mahigit 10 taon na ang nakalipas nang iwanan niyo ako. Bakit ngayon mo lang naisip na kunin pagkatapos ng lahat ng tao? Hindi mo pwedeng sabihin yan. Kuya, kahit ano man ang mangyari, magkapatid pa rin tayo. Magkapatid pa rin tayo sama, di ba? Dahil pareho tayong anak ng Jiang. Dapat tayong bumalik sa pinagmulan. Lalo na ang malawak na imperyo ng pamilyang Jiang. Nangangailangan ng iyong pamumuno. Una, hindi ako si Jiang. Ako si Zhao. Pangalawa, sa mga pakana ng inyong ina, gusto ninyong pamunuan ko ang Jiang. Mas gugustuhin pa niyang mamatay ako sa labas. Zhou Jianghao, ikaw, hinahanap mo ba ng gulo? Ikaw, lakas ng loob mong paluin ako. Nabigo ang pamilyang Jiang sa pagdidisiplina sa'yo. Ako ang magtuturo sa'yo ng leksyon. Ate Shangguan, bakit di mo ako tinutulungan? Pigilin mo ang kapatid ko. Binatang Jiang, papaalisin ko ba sila para sa'yo? Ate Shangguan, paano mo nagawa yon? Kahit siya ang panganay sa pamilyang Jiang, di mo pwedeng panigan lang siya at ako'y baliwalain. Shangguan. Bukas ang pamilyang Jiang ay magpapadala para sunduin si Jiang Hao. Bantayan mo ang sitwasyon. Ang ibig mong sabihin, tulungan si Jiang Hao o ang pamilyang Jiang. Matagal ko ng kaibigan ng mga Jiang. Makakatulong naman ako ng kaunti. Kung ipipilit ni Jiang Hao. Huwag na tayong magdaldalan. Iwan niyo si Jiang Hao sa labas. Sa lahat ng mga taong ito ay katanggap-tanggap. May katuturan ang sinabi ni Binata, anak ka ng pamilyang Jiang. Dapat kang bumalik sa mga Jiang at parangalan ang iyong minuto. Madali kong lalampasan ang mga Jiang sa pagpapatakbo ng hotpot restaurant sa mundong ito. Ang pagbabalik na yon ay maglilimita sa akin. Tanga lang ang babalik. Hindi ako isa. Binatang Jiang na alipin. Umalis ka na rito. Binatang Jiang, umalis ka na. Akala mo ba gusto ko nandito? Kung hindi ako sinuspinde, nung huling uwi ko, hindi sana ako nandito. Ngayon tingnan mo. Ni hindi ko sila sinundo, hindi ako palalampasin ng tatay ko, hindi ako uuwi. Kailan ka uuwi? Aalis ako pag umalis ka. Ha,
Nababaliw ka na ba? Hindi ako alis. Boss, magbubukas na bukas ang tindahan. Bakit di natin gamitin si Binatilyong Jiang bilang frontman natin? Lanan, wag mo akong istorbohin. Kunin mo mga tao mo. At umuwi na, maging binata kang tulad ng nararapat. Umuwi ka muna. Hindi ako alis. Ayaw kong umalis. Papatayin ako ng tatay ko pag umuwi ako. Ate Siyangguan, pakiusapan mo kapatid ko para sa akin. Kung di ka uwi ngayon, sasaktan na kita ngayon din. Boss, baka dapat panatilihin natin siya. Medyo spoiled lang siya. Pero wala naman siyang masamang hangarin. Sige na, pero dito, sundin mo ang Sige pare, yung magaganda kong kasambahay. Pwede silang bumukas para sa pagbubukas. Narinig nyo na siya, alis na tayo. Si Kuya Hao ang tagapagmana ng Angkanjang. Noong bata pa ako, di ko narinig na nabanggit niya to. Ate Angsan, ano yang angkanjang na yan? Kasi, napaka-impluensyang pamilya. Yung, nagpapakilalang amo ni Kuya Hao. Sino ba yon? Mas hindi mo pa maapakan yun. Kuya Hao, ano-ano ba tong mga to? To ay Xinday na sili. To naman ay Manchansing. Indian chili ito. Sichuan peppercorn ito. Ngayon ko lang to nakita. Pwede bang pasingawan? Mga pampalasa itong lahat. Bawat isa'y may mahalagang parte sa hotpot. HMM, ang tapang ng amoy. Siyempre mabango ngayon pag hinalo sa mantika ng baka. Lalabas ang Joe, ikaw at ang kapatid ko'y magkasintahan nung bata pa kayo. Siyempre naman. Hihihi. Ibig sabihin ba niyan si Ate Siyangguan? Kaya totoo ang sinabi mo. Talagang pinaalis si Kuya Hao, papunta sa Mountain City, kaya tayo nagkakilala. Napakastrikto ng tatay ko. Kaya pala si Kuya Hao, ayaw sumama sa'yo pa uwi. Kung tatanungin mo ako, hindi dapat siyang makipag-ugnayan sa'yo. Paano mo nasabi yan? Hindi totoo yan. Joe Jiang Hao, lumabas ka. Sino ka? Alam mo bang kaninong tindahan ito? Ang ingay-ingay mo. Ikaw si Joe Jiang Hao? Oo, ako nga. anong ibig mong sabihin? Ako si Zhu Jianghao. Mukhang, isa na namang nahumaling sa reputasyon ng kapatid ko. Nandito para sambahin siya. Excuse me, sir, hindi pa kami nagbubukas. Bawal ang hindi empleyado. Angsin, sa ugali niyang yan, hindi yan nagpunta dito para gumastos. Tama ka. Narito ako para haminin ka. Pahiramin mo ako ng kusina. Pahiram ng kusina nyo. Hay, dahan-dahan, dahan lang, wala tayong sama ng loob noon, wala ring resenting away, kalimutan na natin yan. Gusto magtayo ng tindahan dito. Kailangan mo muna ng approval ni Chef Wang. Ang buhay sa mundo ay puno ng kompromiso. Hi, Chef Wang, may magaganda pang sumusunod sa'yo. Apprentice ako ni Chef Wang. Nandito para tulungan siya. Hauge, huwag mag-alala. Kuya, tutulong din ako. Bakit ka nang gugulo? Okay lang yan, Angsin na menor. Pinagpraktis ko si Fatty. Oras na para magpakita siya, Chef Wang. Sige, mauna ka. Chef Wang, sabihin mo hamon mo, anong klaseng laban? Noong huling cooking competition, seasoning mo ang panalo mo. Ngayon, ipakita mo tunay mong galing. Hamon sa paggamit ng kutsilyo. Deal. Fatty, ikaw na. Kuya Hao, handa na ang ginayat na patatas. Ayos din. Nandadaya ka, sariling teknik ko to, parang kutsilyo mo lang. Paano naging pandaraya to? Bakit ang tagal mong ipasa ang sangkala? Ang bagal mo. Pasensya na po, maestro. Chef Wang, kapag natalo ka sa paligsahan, mananakit ka ba ng babae? Baka naman, alam mong matatalo ka na at wala kang skills, kaya pinapag-initan mo assistant mo. Eksakto. Matatalo. Paano ako matatalo? Ngayon, pagluluto ang labanan. Ano gagawin natin? Ikaw pumili, Chef Wang. Sige. Gagawa tayo ng ginisang itlog at kamatis. Kasundo, tortang kamatis. Kailangan dyan ng 10 taong eksperyensa para masterin. Hoy pare, gawin mo ang lahat. Huwag mong Ginisang kamatis at itlog. Noong huling kompetisyon, nakita ko, malamang, espesyal na putahe ni Lisiao. Huwag kang mag-alala, naalala pa ni Fatty ang mga tinuro ko. Naaalala ko. Batiin ang mga itlog. Sige. Tapos hiwain ang kamatis. Master, nahugasan na ang mga itlog. Timplahan natin. Asukal. Marunong pala siya. Gumamit ng asukal sa pagluluto. Mukhang magaling. Mabuti. Painitin ang mantika. Handa na hauge. Ilagay ang itlog. Tekla, maliit pa ang apoy. Ngayon ilagay ang kamatis. Asin at asukal pampalasa.
Hauge luto na. Di masama. Wow, mukhang masarap. Ginisang kamatis at itlog. Matagal ko nang di natikman to. Ang saya-saya dito, kaya pala di kita Xiao, bakit nandito ka? Anong kailangan mo? Magkasama nga ba talaga sila? Anong sinabi mo? Wala talaga. nagluluto ng tortang kamatis. Mukhang masarap, tikman ko. Sige, tikman mo na. Wow, Kuya Hao, ang sarap. Ang sarap, mas masarap pa kaysa sa lahat ng natikman ko. Subukan nyo ang luto ng master ko. Gusto ko rin sanang tikman. Ang galing ni Chef Wang. Itong tortang ito, sakto ang tamis at alat. Medyo mali lang ang apoy. Pwede na. Malayo pa. Kulang sa hinog ang mga kamatis. Hindi masarap. Huwag mong husgahan ang master ko. Hindi pa hinog ang mga kamatis na ito. Ang pangit ng lasa. Hindi maaari. Malutong sa labas at malambot sa loob ang mga itlog. May timpla ng kamatis. Ito ay talagang dapat na sumuko si Chef Wang. Hindi yan dapat bilangin. Lahat kayo ay kakampi niya. Hindi yan dapat bilangin. Si Hukom Lee ay hindi rin dapat manalo. Hindi pa ako nakakapagsalita. May punto si Chef Wang. Ano ang maimumungkahi mo? Dalhin natin ito sa labas. Hayaan nating tikman ng mga tao ang dalawang putahe. Tinatanggap ko ang hamon. Ang aking hauge ay siguradong mananalo. Talagang totoo. Ikaw muna. Halika, subukan ang hamon naming sa pagluluto. Alin sa mga ulam ang gusto mo, ilagay mo ang tubo sa tamang bamboo container. Bilis, subukan nyo na. Subukan nyo na ang isa't isa. Itlog na may kamatis. Talagang masarap. Klase ng state banquet. Wow, hindi ko pa to nalasahan. Ganito kasarap na itlog na may kamatis. Tikman nyo, boto kami pagkatapos nyong lamasa. Heto ang portion mo. Ikaw naman, tikman baka mamaya. May iiyak dahil hindi patas. Tikman nyo sa amin. Itlog na may kamatis. Mas masarap talaga kami kaysa sa kanila. Subukan nyo. Pwedeng bumoto lahat dito sa bandang ito. Hehe, mukhang 0 ang makukuha nila. Sabi na si Kuya Hao ang mananalo. Kayong lahat. Kayo ang may kasalanan. Kung tama ang paghahalo ng itlog, hindi sana ako natalo. Ganun pala ang sitwasyon. Parang may planong masama. Master, nagkamali po ako. Kasalanan ko lahat. Hoy, pangahas mong hinaampas ang babae dahil lang natalo ka. Nakakatakot si Hauge. Hindi pa namin nakita. Lalaking nanakit ng babae rito. Anong ginagawa mo? Hindi ko ginawa. Walang kwentang estudyante. Lumabas ka. Master, huwag niyo po akong iwan. Sumunod ako sa inyo mula pagkabata. Saan ako pupunta kung wala kayo? Hindi ko problema. Bitawan mo. Master, Alisin mo ang maruming kamay mo. Hauge, kawawa naman siya. Wala tayong pakialam. Umalis ka na ngayon. Bumalik na tayo. kagalang-galang na master. Guro, tanggapin mo ang aking paggalang. Ang lakas ng trip nyo, guro at estudyante. Ang kakaiba mo talagang babae. Bakit mo ba gusto maging apprentice ni Hao namin? Wala na akong matirhan ngayon, kaya kung gumawa ng kahit ano, pumili ng gulay. Magaling naman akong maghiwa. Chef Joe, iniwan ako ni Head Chef Wang. Pakiusap, tanggapin ninyo ako. Hoy, ikaw, huwag kang blackmail. Huwag mo siyang sisihin. Mukha naman siyang kawawa. Ang laki-laki ng mundo, bakit kailangan mo sumunod sa amin? Hinatay siya. Tulungan niyo siyang pumasok. Kuya Hao, talaga bang pananatilihin natin siya? Mukhang hindi naman siya mapagkakatiwalaan. Huwag kang mag-alala, Angsin. Nasa kontrol ko ang lahat. Pwede na kayong umalis. Mga negosyanteng tapat talaga kami. Magbubukas sa ilang araw. Malugod kayong bumisita. Nanghihikayat pa ng suki si Boss Z. Mahalagang kasanayan ng mga tindero. Ano, Boss Xiao, nandito na naman para sa hotpot. Sa isip, ganoon ba talaga ako mapaghangad ng kita at walang prinsipyong tao? Hindi ko talaga maintindihan. Bakit ang mayaman at makapangyarihang, kagaya ni Boss Xiao, patuloy na bumibisita sa maliit kong tindahan? Baka naman kasi, ako ang iyong ikakasal. Tama na ang pagdududa. Pumunta ako ngayon para lamang tingnan kung kailangan mo ng tulong. Pero mukhang, sapat na ang tauhan, hindi na ako kailangan. Paano naman naging ganoon? Tuwing dumarating si Boss Xiao, laging kulang ang tauhan natin. Tara na.
Hauge, unang beses nating magbukas ng hotpot restaurant. Sabi ka't kinabahan ako. Nag-aalala ka na? Ang hina mo. Noong 16 anyos ako, nakapagbukas ako ng 3-star Michelin restaurant. Di ako ganito kabahala. Pero nagsara rin later. Kung ayaw mong manatili, umalis ka na ngayon din. Sasabihin ko kay Hipag. Ikaw. Hipag. Huwag na nga. Bakit hindi ka umalis? Wala akong mapuntahan. Tigilan mo siya. Hindi naman. Magagabi na si Jiang Hao. Maaari siyang makatulog. Hayaan mo na siya. Isang tao lang naman. Hindi naman mahirap yun. Ipinadala para manikti sa ating mga recite. Pero wala silang sangkap natin. Tingnan nating libreng trabaho, walang dahilan para tumanggi. Salamat po, Maligayang pagdating sa inyong lahat sa aming hotpot restaurant. Pumasok na po kayo. Dito po tayo. Ito ay cold pot blood, pinakuluan sa malamig na tubig para sa dahan-dahang pagluto upang maalis ang dumi at impurities. Para mas lumambot ito kapag lumutang na, handa na itong kainin. Mainit na pagkain kapag kinain agad. Maaari masunog ang inyong bibig at lalamunan. Kaya, kumuha muna ng sausawan para mas sumarap. Ito ay tuwalya. 7 beses babad, 8 hango, 7 beses itaas, 8 beses ibaba. Ang pagkakasunod-sunod ay mahalaga. Nire-rekomenda namin una ang karne, sunod ang lalo na ang patatas. Dahil ang patatas ay may mataas na starch. Boss. Anong nangyari? Kumakain ako ng maayos. May nakita akong ipis. Anong dapat gawin? Imposible. Ang restaurant namin, sumusunod sa kaligtasan. Exact, nag-iinarte ka lang. Tumigil ka sa kalokohan. Ipaliwanag mo ang nangyari. Muli, kung sinadyang nilagay ang ipis na iyan, makahaharap kayo sa batas. Akala ko, sisiraan mo kami sa oras ng maraming tao. Hindi na yon. Mukhang hindi ka naghintay. Hindi pwede. Akala ko bagong putahe. Ipis pa lang pala. Eksakto. Nakakadiri. Gia, ikaw ba to? Hindi ako. Hindi ko gagawin yun. Ikaw ang may gawa. Pumunta ka dito. May masamang balak. Angsen, huwag mo siyang sisihin. Yung batang yun, mukhang may tinatago. Luma na ang teknik mo. Buti na lang handa ako. Inasahan mo pala to. Mukhang inasahan mo ito. Bilisan mo at ilabas ang katotohanan sa lahat. Yan ang footage ng CA. Magpaliwanag ka ng maayos, Chongqing Hotpot. Huwag kang tatakbo, Chongqing Hotpot. Wala kang basihang paratang sa aming restoran ng walang dahilan. Hindi ka ba dapat magpaliwanag? Kung hindi, iisipin ng ibang customer na marumi ang aming tindahan. Nagkakalat ka ng maling balita. Sadyang panggugulo at pagkalat ng kasinungalingan. Nakakasira sa negosyo. Ang mga ginawa mo, maaaring kasuhan sa batas. Mas mabuti, magpaliwanag ka ngayon din. Nakakuha ako ng pera sa boss. Bayad niya ako para sirain kayo. Kaya, nagkalat ako ng ipis. Patawarin ninyo ako. Kailangan ng pamilya ko ng pera. Huwag ninyo akong idamay. Nakikiusap ako sa inyo, boss. Tatawag na ako ng pulis. CJ, pwede kitang pakawalan. Pero bumalik ka at sabihin mo ng malinaw sa amo mo. Magli-livestream kami sa araw ng pagbubukas. Huwag nang mag-aksaya ng lakas sa mga palikurang to. Gets na po. Salamat, boss. Lahat pong mag-relax at mag-enjoy sa hotpot namin. Excuse me po, dito po ba ang state banquet? Nandito ba si Taba Ching Ching? Taba Ching Ching, may naghahanap sa'yo. Ate Hi, dumating ka talaga. Espesyal kang. Tumawag sa nanay mo. Sinabing magbubukas kayo ng hotpot. Syempre pupunta ako. Taba Ching Ching, narinig ko. Galing raw itong hotpot sa sinaunang Chuancheng. Kaya sinubukan namin. Ate Hi, ito po ang boss ko. May-ari ng tindahang to, si Kuya Hao. Ito ang mga kababayan namin sa Chuancheng. Nabalita ang magbubukas kami. Dumalo para sumuporta. Salamat ate. Dumalo para Tabachoy, ito bang tinatawag mo? Dakilang pantas na kasing taas ng langit. Medyo gwapo naman pala siya. Huwag na po kayong magpasalamat. Kami dapat ang magpasalamat sa'yo. Kung wala ka, hindi namin makikita ang minanang hotpot ng aming ninuno. Hoy Tabatsoy, huwag kang makupat. Ayusin mo ang upuan ng mga dalaga. Tara mga ate, upo kayo rito. Sige, hindi na kami magpapaikot. Mauna na kayo. Ilalabas na ang hotpot. Ngayon siguradong ipagtatanggol ko ang aking tindahan. Ikaw na nahihiya ako. Ate Hi, ikaw na. Sige, ako na lang. Ate Hi, kumusta ang pagkain?
Ano bang problema nito? Diretsuhin mo na ako. Ang sarap ng lasa ng hotpot, parang galing sa langit. Hoy dakilang pantas, pwede bang magtanong, sa dami ng customers mo ngayon, ang lakas ng kita, hindi ka ba nahihirapan? Grabe, hindi ko inaasahan to. At kahit kakakbukas lang namin ngayon, ang dami na agad ng customer. Kailangan nyo pa ba ng dagdag na tauhan? Huwag mo kaming isipi, matatanda sa inyo, mabilis kami, magtrabaho, eksakto, kaya namin ang lahat. CJ, aasikasuhin ko ang kontrata mo ngayon din. Usapang lalaki yan, bayaran ko na tong mga to. Huwag na, magkasama na tayo sa trabaho. Hindi talaga pwede, ayoko maging pabigat. Okay lang talaga. Huwag, i-compute mo na lang, pakiusap, ako na bahala. Huwag mo nang problemahin. Sige na. Talagang hindi. Ako na, hindi talaga pwede. Guro, bakit mo ako tinawag? Nang hating gabi na. Magpaliwanag ka. Hindi ko inakala, naglagay ka ng camera sa kusina. Dahong sa road. Ako ay, Huwag kang plastic. Di ko na kaya. Guro, anong sinasabi mo? Hindi ako nagpapanggap. Naghanap lang ako ng bagay sa kusina. Kung di ka magsasabi ng totoo, papaalisin kita. Ibig mong sabihin, ako'y iyong papanatilihin. Una, sabihin mo kung sino ang amo mo. Bakit kanya pinapunta rito? Paano kung dahil sa mga hindi masabing dahilan, maniniwala ka ba sa akin? Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Ang pagkakakilanlan ng aking amo ay hindi pa maaaring mabunyag. Kung gayon, mas mabuting alamin mo sa pagmamasid. Ano ang silbi ng pag-aaral? Sa tingin mo ba'y madaling makuha ang mga sangkap na yon sa panahon na yon? Mang Chen, Naghihintay si Kuya Hao sa loob. Mauna na po kayo, Mang Chen. Hoy, Lolo, nandito ka na. Halika, upo. Ang buong hapag na ito ay Iniwan mo ang imbitasyon ng pamilya Chen at alok ng pamilya Jiang dahil lang dito. Hindi mo naiintindihan. Kahit maliit ang tindahang ito, ang hotpot na ito ay pang state banquet ang kalidad. Kapag tinawag nating state banquet, gugulo ang buong bansang Huaxia. Hahaha. Tunay nga. Ngunit ang hakbang mo, apektado ang interes ng marami. Mag-ingat ka. Elder Chen, hindi mo alam. Nitong huli ang mga suki ko, mga elite ng Huaxia, mga tanyag na pamilya. Pero sa labas, nakikita ko, mga bagong kasal na dumadaan. Iniisip ko, kung ang karaniwang tao ay may pagkakataon na malasahan ang ganitong pagkain. Binatang kaibigan, hinahamon mo. Ang daang taong tradisyon. Alam kong mahirap. Pero kailangan subukan. Kung determinado ka, tutulungan kita. Paliwanagan mo ako. Mayroon ng alyansa sa pagluluto sa Huaxia. Pinuno ng alyansa ang namumuno. Ngunit nauubos na ang sini at bakante ang posisyon. Kung kukunin mo ito sa gali, matutupad ang ambisyon mo, halos sigurado. Ngunit kapag nabigo, ikaw ay kanilang pakikitunguhan nang walang kalaban-laban. Binatang kaibigan. Susubukan mo ba? Siyangguan, ipaalam sa lahat ng maharlikang pamilya. Pumili ng maswerteng araw para muling halalan ng pinuno ng alyansa. Naiintindihan. Balitaan ng Angkan Jiang. Gamitin ang pagkakakilanlan ng tagapagmana Jiang. Irekomenda si Jiang Hao na sumali. Hoy tandang, nakikiusap ako. Pero hindi pa ako handang bumalik sa Angkanjayang. Hindi kita pinapauwi. Espesyal ang posisyon ko. Di kita direktang marekomenda. Sige na. Basta makakasali ako. Ang alyansa ng kusina ang namumuna sa China. Bawat rehiyon ay may kanya-kanyang espesyalidad. Bawat lutuing kinikilala sa buong mundo. Ang kompetisyong ito ay paligsahan ng mga Diyos sa kusina ng China. Maligayang pagdating mga hurado at kalahok upang protektahan ang mga lihim na recipe. Ang paligsahan ay susunod sa tradisyonal na format. Magtutulungan ang mga koponan. Ang limitasyon sa oras ay 1 oras. Kayo na ang bahala. Ipakita nyo ang inyong kakayahan. Sana'y ibigay nyo ang inyong makakaya. Tingnan nyo maestro, ang kompetisyong ito, nagtipon ng mga kampiyong panrehiyon mula sa buong China. Mga alamat na maestro ito. Kahit mga estad, di nila maanyayahan, pero nandito silang lahat ngayon. Jia,
Sino ba talaga sila? Paaralan ng hilaga, eksperto sa masa, dakilang pagmamasa, paaralan ng timog, espesyalista sa gisa, perpektong kontrol sa init, paaralan ng kanluran, dalubhasa sa tumpak na pagluluto, paaralan ng silangan, eksperto sa sabaw, sining ng pampalasa. Teka si maestro ng silangan, hindi ba't guro mo yan? Siya ngayon. Sa ngayon, ikaw lang ang aking Panginoon. Kaya pala ang Panginoon mo ay isang hotpot chef. Hindi ka takataka, ikaw ang isinugo nila para nakawin ang mga resipe. Tama ang desisyon mong sumama sa akin. Ngayon, hayaan mong ipakita ko ang tunay na kagalingan. Ginoo, anong ginagawa ninyo? Ang mga teknik ng mga chef na ito ay lubhang sikreto. Alam mo ba na may sobrang sensitibo ang panlasa? Ang dila nila ay may milyon-milyon pang taste buds. Kaya ang mga taong ganito ay likas na chef. Nagkataon. Ang inyong Panginoon ay may ganap na pangamoy at sakdal na panlasa. Sabaw na may mantikang baka, hinay-hinayang pakulo, luya para mawala ang amoy. Ginoo, akala ko'y nagpaparoon lamang kayo pero may iba palang layunin. Hindi mo naintindihan. Ang mga lasa ng putahe ay nagpapakita ng maraming impormasyon. Ngayon hindi lang ako mananalo, kundi gagapiing lubusan ang lahat. Ngunit ang espesyalidad ninyong hotpot ay alam din ng aking Panginoon, hindi kaya magiging tabla. Yamang narito na ako. May mga paraan ako. Huwag naman pong masyadong misteryoso. Wala ng oras. Magsimula na tayo. Di mo naman siguro, totoong 4 na ulam ang inihanda mo? Maaari bang panatilihin ang konting misteryo? Ito ang aking Northern Style Rushiamo. Sandali lang, sakto namang mayroon. Sarili kong bersyon ng Rugiamo, pakipresenteng magkasama. Paano mo nalaman? Nagagawin ko ang ulam na ito. At saka pa, ang Rushiamo ay tunay na yaman ng aming Northern School. Walang hiya ka. Nagdaya ka siguro. Hindi niya kinopya ang Rushiamo nyo. Ang Northern Style Rushiamo, puro laman ang ginamit. Samantalang kay Young Joe, balanseng taba at laman. May dagdag na lunti ang sili. Mas masarap ang marinade. Sa flatbread naman, maganda ang pagkakalutong. Mas superior kay Young Joe. Ika sa akin ang sakdal na panlasa at nakikilala ng dila ko, 368 na iba't ibang pampalasa, na amoy ng ilong ko, 1,080 na tatanging amoy. Ano mang lutuin mo, agad kong matutukoy ang mga teknik na ginamit. Huwag kang magpanggap. Ang iyong recipe ng hotpot ay nahalata na namin. Ginamit mong sisidlan ang hotpot para kunin ang sikreto ng sabaw. Tiyak na matatalo ka. Sino nagsabi sa'yo, hanggang hotpot lang ako? Ibang klase ang hotpot na ito. Walang katulad. Pula at puti. Parang taiji. Ito ang yuanyang pot. Ang puting parte, may isda, matsutake, at ginseng, napakamasustansya. Ang pulang parte ay 8 sebo ng baka, kumin, at 23 pang rekado. Ang base recipe mo, ninakaw ni Jiajia, may sisi ako, pwede magtestigo si Jiajia. Kumpleto ang ebidensya. Mapapatunayan ko, pinagbantaan niya ako, pinapasok niya ako. Kundi mamatay ang kapatid ko sa ICU. Mga gwardya, imbestigahang mabuti ito. Sa mundo ng Chino naming pagluluto, hindi natin tatanggapin ang mga nagbabaluktot sa katotohanan at hustisya. Sinusuportahan ng timog ang Zhou Jianghao bilang pinuno ng alyansa. Ang tagapagmana ng hilaga ay sumusuporta kay Zhou Jianghao bilang pinuno ng alyansa. Sinusuportahan ng kanluran si Zhou Jianghao bilang pinuno ng alyansa. Estilong silangan ng hot sipot. Gagawing abot kaya ang hot sipot sa lahat. Kuya Hao, alam kong hindi ka mabibigo. Nangangako ako, ipapatakbo ang restoran na ito, at ay lalaganap ang hot sipot. Pangulong Wang, maaring may tanong kung nasaan ang pinuno ng alyansa. Siya ay pumunta sa isang lugar na hindi maabot ng sinuman upang tamasahin ang kanyang kalayaan. Salamat, Shangguan. Tagay. Guro, subukan ninyo ang pakwan. Hindi mo mauunawaan ang aking kagalakan.